Romualdez at saka Malacanang. Dahil takot na takot sila sa pagdagsa ng taong bayan. Ito na ngayon ang hudyat na may malaking posibilidad na mag-develop ang people power. Pero ang pagsarado ng Villamor Air Base, pagsarado po ng Malacanang, ang pag-iwas ni Ginoong Marcos na umarap sa publiko, yan ay palatandaan na nanginginig ang gobyerno nito. Dahil nagngangalit ang taong bayan. Ang mamamayan po ay hindi na nagpapatahimik. Ang pananakot nila sa mga senador, sa mga whistleblowers, ang pananakot nila kay Senator Marcoleta, ang pananakot nila sa lahat ng mga naninindigan ay may hangganan. At ang hangganan na yan ay dumating na. Ang taong bayan na po ang magbibigay ng paghatol na kapag nawala si Marcos, sila Romualdez, ang kanilang mga abusado na tauhan like Boying Rimulya, matibag ang lahat ng ito po, matitibag din. At sila ay mananagot sa taong bayan. Ito na ang hudyat. How can they disperse more than 500 vehicles right now and more are coming? Kasama ko pa dito si Congressman Jing Paras, dating political advisor ni Tatay Digong, leader po namin sa Kampilan, at kami ay nagpapasalamat na kami tinatanggap ng kapatiran dito upang ipanawagan ang tunay na panawagan sa EDSA. Marcos must resign now and Romualdez must resign, and they shall face justice before the bar of people's justice call against them. Panawagan, hindi ho aalis kami rito hanggang hindi ka magre-resign, Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Ito ho yung hangganan nyo na. Hangganan nyo na. Alam nyo naman kung ano yung mali, ano yung tama. Pero ang gusto nyong patunayan na lahat ay kaya nyong galawin, kaya nyong walang hiyain. Ang Senador Marcoleta nagtatrabaho, nag-iimbestiga para lumabas ang katotohanan at panagutin ang mga may sala sa malawakang nakawan. Pero anong ginagawa nyo? Mas nauna pa, nauna pa. Samantalang yung asuntong inaano mo, Boying Rimulya na plunder, Comelec dinismiss na. Campaign contribution, ngayon gagawin mong plunder, hindi lahat ng pagkakataon kaya mong baluktutin ang batas Rimulya. Sa tingin niyo, sir, ilan pong grupo pa po? Aside from INC, mas marami? Marami na ho rin mga tumugon ng mga ordinaryong tao sa panawagan po ng Iglesia ni Cristo na para matapos na po, tapusin na ang paghihirap ng bayang ito. Panagutin ang dapat managot at higit sa lahat, alam naman natin kung sino nagpapahirap sa bayang ito. Ang Iglesia ni Manalo may record ng mga pagpatay hanggang Supreme Court ipinagtatanggol pa nung kanilang abogado. No? Yung 5 estudyante ng PUP, pinatay ng mga diakono ng Iglesia ni Manalo dahil nakaaway nila sa basketball. Pagkatapos na ipasok dun sa kanilang compound sa may kapilya nila, binugbog, itinali ng alambre, sinunog, pinaso, pagkatapos itinapon sa Ilog Pasig. Nung matagpo ang kinabukasan, lulutang-lutang, 5 katolikong estudyante ng PUP, pinatay ng mga diakono ng iglesia at miyembro ng Iglesia ni Manalo. Ipinagtanggol pa yan ni Cuevas hanggang sa Supreme Court. Pero napatunayan, sila talaga pumatay. May record niyan. Supreme Court's Report Annotated, Volume 339, August 28, 2000. Ang titulo ng kaso, People versus Abela o Abelia. Maitatago nyo pa ba yan? Nakarating sa Supreme Court yung pagpatay nyo. Tapos magmamarunong ka, magmamalinis. Dinudungisan ni Soriano ang magandang pangalan ng iglesia. Ano ang magandang pangalan nyo?